Narito po ngayon ang News TV Quick Response Team sa Road 1 ng North Daang Hari, Upper Bicutan, Taguig, kung saan nagkaroon po ng sunog kanina bago mag alas 12 ng tanghali. Mabilis na kumalat ang apoy, kaya ang sunog po ay umabot sa Task Force Bravo. At ito pong nasunog ay mga residential commercial. Wala naman pong nasaktan o nasugatan, pero yun nga ho, yung mga residente dito ay halos wala na hong nailigtas sa kanilang mga ari-arian. Ano? Nung inabutan ho natin sila kanina, ay nagpipilit pa ho silang makapagsalba ng ilan sa kanilang mga gamit, pero talagang wala na ho, tupok ho yung apoy. Hindi pa ho matukoy sa mga oras na ito kung ano ang pinagmula ng sunog. May mga nagsasabi na nagsimula daw ho ito sa sambahay na posible may naiwang nakasaksak na gamit na dekuryente, pero ito po ay isang bagay na iniimbestigahan pa rin hanggang sa ngayon ng mga bumbero. So hindi pa ho nila masabi kung ano talaga ang pinagmula ng sunog, at ang pinsala po sa mga ari-arian ay umabot sa hindi bababa sa 5 milyong piso. May 27 kabahayan po ang napinsala dito. Magkaiba yung figure na binibigay sa atin ng DSWD at ng local government units. Ayon po sa DSWD, mahigit 70 pamilya yung nasunugan, pero sa City Hall po ng Taguig sinasabi na mahigit 4 na po. Pero yan po ay mamaya magkakaroon tayo ng linaw kung ilan talaga yung mga bilang ng mga naapektuhan dito po sa nangyaring sunog. Kanina nga nang dumating tayo dito, may ilan tayong mga residente inabutan na kahit medyo umuusok-usok pa at mainit pa yung mga pinangyarihan po ng sunog, ay nagpipilit po sila na makapagsalba ng ilan sa kanilang mga gamit. Narito po ang panayam natin sa ilang mga nasunugang residente. Dito pa nagsimula yung apoy sa katapat ng bahay namin. Nadami nga lang po kami. Pero ang sabi kasi, naiwan ng isang borders yung plancha niya. Ang pagkakaalam ko, doon lang din sa kabila. Ngayon, nung mamalaya namin, andito na sa gitna. Wala na kaming choice, wala na kami mailigtas. Kasi nandyan na. Ginising lang ako nung asawa ko, may sunog daw. Ngayon paglabas ko, kita ko nga rito, malaki na yung apoy. Ngayon umakyat ako ro sa taas, kasama ko yung may-ari ng bahay na yun. Binubuga namin ng tubig, malaki talaga, hindi na kaya. Matapos po nating marinig yung pahayag ng mga residente na sinasabi ho nila meron silang mga itinuturong dahilan ng pagkakaroon ng sunog dito. Makakausap po natin si Senior Fire Officer 1 Douglas Modomo. Siya po yung nag-imbestiga dito sa nangyari sunog. So sir, may mga tinuturo po yung mga residente na posibleng pinagmulan ng sunog sa pag-iimbestiga ho ninyo. Ano ho ba yung nakikita natin dahilan ng sunog dito? Ang sabi nila, nagmula sa bahay ni Micaela Kabugan, pero ang nakatira po, Lance lang ang pangalan, yun lang kilala nila. So, sa ngayon, iba masasabi natin, yun na nga ba ang pinagmulan o kailangan magkaroon pa kayo ng pag-iimbestiga? Kailangan din po nang magkaroon pa rin. Parang kwan lang po yan na primary lang po kayo. Naging napakabilis ng kalat ng apoy at agad itinaas sa Task Force Bravo. Bakit po agad itinaas sa Task Force Bravo yung sunog? Kasi po pagdating nila, malaki na po, kaya kailangan po ng tulong ng mga karatig bayan natin na pamatay sunog. Kaya po tinaas po ng Task Force. Oo. Ano yung mga naging problema ninyo kanina nung sa pag-apula ng apoy dito? Ang kwan lang po kasi, masikip po yung daan, tapos sa likod walang daanan. Kinakailangan pang bakbakin yung isang semento roon para makadaan. Tapos yung iba doon na dumaan sa may release. Para lamang hindi na kumalat doon sa likod. Okay. So ngayon po, sir, kahit naman hindi Fire Prevention Month, dapat may paalala tayo. Ano ho yung mga gusto na nating ibigay na paalala sa ating mga kababayan para makaiwas ho tayo sa sunog? Kung kinakailangan po na pag-aalis ng bahay, kailangan may tao para sigurado. O kaya naman pag walang tao, bilin na lang sa kapitbahay na pagkakatiwalaan. May ano ho ba tayo kung ilan ho yung nasunugang pamilya dito? Sabi nila, mga 72 families na ho yata. Pero sa inyo po, wala pa kayong kompletong figure. Okay, maraming salamat po sa Senior Fire Officer 1 Douglas Modomo. Siya po yung nag-imbestiga. Ngayon naman makakausap natin si Attorney Darwin Ikay. Siya po yung spokesperson ng Office of the Mayor ng Taguig City. So, Attorney, ano po binibigyan natin tulong doon sa mga nagbiktima ng sunog? Kaagad-agad po nung nalaman ng city government na nagkaroon ng sunog, ang ating pong City Social Welfare Development Office at ang disaster team ay kaagad nagpunta po rito. Unang-una, nalaman po nila na hindi pa pala nanananghali, kaya kaagad nagbigay ng lunch ang ating pong social welfare. At ilang saglit lamang po, dumating po personals ang ating pong mayor, si Mayor Lani Cayetano, upang personal na mamahagi ng relief, ng groceries, ng bigas, ng financial assistance, mga kumot at
lahat po na pwedeng maitulong sa ating po mga biktima. Meron na ba tayong bilang ng eksaktong nasunugan ditong pamilya o individual? As of this time po, meron pong binigay sa aming datos ang ating City Social Welfare Development Office na meron pong 72 families ang naapektuhan at 302 individuals. So ito po ay pansamantalang tumutuloy saan? Yung mga na-biktima po? Yung iba po ay ating pong tinulungan, nandun po sila sa North Daang Hari Covered Court sa tulong at pangangalaga din po ng ating kapitan dito, si Kapitan Lorenzo Fortuno. Okay, maraming salamat. Si Attorney Darwin Ikay, siya po ang tagapagsalita ng Mayor's Office dito po sa Taguig City.